Isang mapagpalang araw na naman po sa atin lahat, mga kapantime. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Nabigyan tayo ng malusog at magandang pangangatawan, magandang kaisipan, at marami pang pagpapala. Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, please subscribe, like, share, and comment po. And don't forget to click the notification bell para laging updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Ngayong araw na ito, mga kapantime, ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa diabetes. Ano nga ba ang diabetes? Mga sintomas na pagkakaroon ng diabetes, mga uri ng diabetes, mga risk factor ng pagkakaroon ng diabetes, at treatment or paraan para pagaligin natin or maiwasan natin yung klase ng diabetes or sakit ng diabetes. But before we start, I would like to introduce first myself. I'm Brother Jay. So ito na nga, start na nga tayo, mga kapantime. Ang diabetes ay isang uri ng sakit kung saan ito ay pinakamabilis na lumalaki sa ating mundo, sa bumundo according sa data ng International Diabetes Federation. So mabilis daw ang paglobo nito. At alam niyo po ba, mga kapantime, na hindi dapat natin binabaliw ang ganitong klaseng karamdaman or sakit. Alam nyo, kasi napakaraming komplikasyon ang maaari may dulot nito pag tayo ay mayroong diabetes, kagaya ng stroke, sakit sa puso, tuberculosis, hypertension, sakit sa bato, o sakit sa mata. So yun po yung maaaring maging komplikasyon po pag tayo ay mayroon ng diabetes. So ano nga ba ang diabetes? Ang diabetes, ito yung ating katawan ay wala ng kakayanan gumawa o saktong makagamit ng insulin. So ano po ang mangyayari pag ang ating katawan ay hindi na makagamit o makapag-provide ng saktong insulin? Maaari po tayong mamatay dahil po dyan. Oh, no! Ang insulin ay isang klase ng hormones na galing sa pancreas. Pinoproduce ng katawan natin ang mga blood sugar papunta sa cells para maging energy. So yun po ang kalagahan ng insulin sa ating katawan. Kaya tayo nakakilos, nakakagala tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga taong mayroong diabetes, mga kapantime, ay mayroong mataas na antas ng glucose or sugar sa kanilang mga dugo. So ano-ano naman ang uri ng diabetes? Mayroon tayong tinatawag na type 1 diabetes. Ito ang klase ng karamdaman na kung saan ang katawan ay wala nang kakayanan mag-produce o mag-provide ng insulin. Karamihan dito ay nagdidepende lang sa mga artificial na insulin para mabuhay. Ito maaari din maging dahilan ang pagkakaroon ng autoimmune hormones related disease. Ito yung pagkasira ng immune natin at healthy body cells natin. So yun po yung type 1 na uri ng sakit. Ang pangalawa naman po ay tinatawag na type 2. Ito ang klaseng karamdaman or sakit kung saan hindi natin agad nadidetect. Ito ay nadidetecting lamang kung tayo nasa edad na 40 years old. At alam niyo po ba na ito rin ay tinatawag na fastest growing epidemic kasi napakabilis nga nito dumami. Subalit, ang mga sintomas ito ay hindi basta-basta nakikita, unlike po sa type 1 na critical condition agad, isang araw lang or weeks lang ay malalaman agad natin ito ay diabetes. Ay katlo naman yung tinatawag na gestation diabetes or diabetes sa pagbubuntis. Opo, ito ay dalasan nagkakaroon ito ay mga babaeng nagdadalagang tao dahil naging sensitive yung kanilang katawan sa insulin. Subalit ito naman po ay gumagaling din o nabibigyan ng lunas after nila mga anak. Pero mayroong mga cases na after, kahit na gumaling sila ganitong klase ng diabetes, pagdating ng panahon, maaari sila magkaroon ng type 2 diabetes. Ay kapat naman na uri ng diabetes yung tinatawag na pre-diabetes. Ito ay hindi pa masasabing karamdaman, subalit ito ay maging pre-diabetes or diabetes kapag ang kanilang sugar level ay umabot na sa 100 to 125 mg per deciliter. Kasi ang mga normal lang na blood sugar level natin ay nasa 70 to 99 mg per deciliter lang dapat. At yung mga tao mayroon diabetes ay nagkakaroon sila ng blood sugar level na
126 pataas milligram per deciliter. So yun po yung apat na uri ng diabetes, yung type 1, type 2, gestation or diabetes sa pagdadalang tao, at yung pre-diabetes. Now, let's proceed naman po sa mga sintomas o palatandaan na mayroon tayong diabetes. Una po rito, yung lagi tayong umiihi, especially sa gabi. So, pag napapadalas ang ating pag-ihi, isa po yan sa mga sintomas. Laging pagka-uhaw, opo, kahit nakainom pala natin, is lagi rin tayo nauuhaw. Ikatlo, yung lagi tayong gutom, opo, kahit nakakain lang natin, is pakiramdam natin, is gutom pa rin tayo. Pang-apat, yung biglaang pagbaba ng timbang natin kahit na wala tayong ginagawa, opo, yung mabilisan na pagpayat o pagbaba ng ating timbang. Pang-lima, yung pagkakaroon ng tuyong balat, opo, natutuyo rin ang ating balat, or nagkakaroon ng kaliskis ng ating balat, or pagbibitak ng ating balat. Ano pa po, yung pagkakaroon ng sugat na hindi gumagaling basta-basta, opo, isa rin po yan sa mga palatandaan na madalas natin nakikita o inoobserbahan natin ating mga sugat, kasi nga dahil nga sa mataas na yung ating blood sugar sa ating dugo, nababara na niya yung mga daloy ng dugo, yung dugo na mayroon na dalang oxygen at nutrition na dapat mapunta sa ating sugat para gumaling, hindi na po nakakadaan. So isa po yan sa palatandaan na mayroon tayong diabetes. Ano pa, pamamanhid, pananakit ng ulo, ano pa po, palalabo ng ating mga mata, opo, lalo na po kung tayo bata pa, tapos nakakita natin na lumalabo ng ating mata, isa rin yan sa dahilan kasi nga mataas na yung blood sugar natin, maaari naapekto na yung mga daluyan ugat sa ating mata, at pag ito ay nagpatuloy at lumala, ito ay may naging sanay ng glaucoma, katarata, or pagkabulag ng permanente. Ano pa po, pamumula o pamamaga ng gilagid. Yun nga po, kasi nga humihina ang ating immune system. So yung bacteria is madali na nakapasok sa ating gilagid, kaya po ito yung namamaga. Ano pa po, so yun yung mga sintomas na pagkakaroon natin ng tinatawag na diabetes. So dumako naman tayo sa mga dahilan o risk factor ng pagkakaroon ng diabetes. So, according sa mga expert or scientist, yung pagkakaroon ng type 1 na diabetes ay hindi pa raw nila batid ko ano ba talaga yung pinagmulan. Pero pinaniniwala ito na marahil dahil nga ito sa tinatawag na autoimmune disorder. Ito yung sinisira niya ng katawan natin yung mga cells na nagpo-produce ng insulin, or pinaniniwalaan ito sa maaari rin daw ay sa genetic or sa family, or mayroon sa family history. Yun po yun sa type 1. Sa type 2 naman, ganun din po. Hindi pa rin batid ng mga expert kung ano po ng pinagmulan, pero pinaniniwala nito na ito nga raw sa genetics nga raw din to, at saka sa pagkakaroon ng overweight. Subalit, hindi po lahat ng cases, kasi may mga underweight naman ang mababang timbang na nagkakaroon ng diabetes. Ano pa po? Pagkakaroon ng gestation habang sila ang dadalawang tao or nagbubuntis. Ano pa po? Pagkakaroon ng mataas na blood pressures or mataas na cholesterol. Ano pa po? Pagkakaroon ng mga maraming fat tissue sa ating katawan. Ano pa po? Kulang sa exercise. Ano pa? Pagkakaroon ng PCOS o polycystic ovary syndrome. Ano pa po? Pagkakaroon ng unhealthy lifestyle natin, kagaya ng paninigarilyo o pagkain ng mga hindi karapat-dapat na maaaring maging sanhi o na magkaroon tayo ng diabetes. Ano pa po? Namamana sa pamilya, lalo na kung meron ang kapatid mo or magulang mo. So po yung mga risk factors o dahilan na maaari tayo magkaroon ng diabetes. So ano naman yung treatment na dapat natin gawin? Siyempre, unang-una po, kumain po tayo ng mga pagkain na masusustansya at yung mga pagkain na mababa sa blood sugar contents or sugar content po. Pangalawa, mag-exercise po tayo, or magpapahayos po tayo ng 30 minutes per day sa isang linggo, 5 times sa linggo. Ano man mga dapat na mag-bike or walking, jogging, or other mga activities na makatulong sa atin para mapanatili natin malusog ang ating pangangatawan. Ano pa po? Uminom tayo ng tamang gamot na ireresita ng doktor. Ano pa po? Siyempre, i-monitor rin natin regularly ang ating
ang blood sugar, kasi nga po sabi ko nga, hindi natin basta-basta nalalaman to, lalo-lalo na kung nasa type 2 diabetes lang tayo. Yung mga sintomas ito ay hindi agad natin madidetect. Hanggang tayo maabot ng mga 40 years old. But this time, alam niyo naman po natin na kahit bata ngayon is nagkakaroon na talaga ng mga diabetes. Bata, walang talagang pinipili. Ano pa po? Siyempre, yung mga unhealthy na ginagawa natin, iwasan na po natin yan, okay? Yung mga pagkain, mga hindi dapat. Yun po talaga importante. Exercise, at yun po pinaka-mahalaga na dapat natin gawin. So, paano naman natin masusuri ang ating blood sugar level sa pamamagitan po ng itatawag na fasting blood sugar or isa itong laboratory test na kung saan hindi tayo kakain ng 8 oras, then after that kukuha tayo ng dugo. Di pag nakuha natin dugo at lumagpas ng 126 mg per deciliter ang ating level na ating sugar, ibig sabihin meron na po tayo diabetes. So yun po lahat. Sana po naunawaan niyo po lahat yung aking shares ngayon about sa diabetes, na alam po natin napakahalaga po nito sa ating pamumuhay, kasi nga sabi nga na mahalin natin ating buhay, iwasan natin at dapat tayo laging malusog, okay? So maraming salamat, hanggang dito na lang. Please subscribe, share, like po, and comment na rin po, at don't forget po na kayo na notification bell para like yung update sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming pong salamat, and see you again to my next video. Bye bye. Thank you.